Claudine Barreto, na-ospital dahil sa depresyon, mga revelasyon, awayan, at sugat ng nakaraan ng Optimum Star. Disclaimer. Ang mga opinyon at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay batay lamang sa obserbasyon, intriga at pampublikong impormasyon. Hindi ito opisyal na pahayag mula sa mga personalidad o institusyong nabanggit. Layunin ng Buzz Pinas na magbigay ng intriga, balita at komentaryo para sa ating mga manunood. Yan, Claudine Barreto News. Claudine Barreto Scandal, Buzz Pinas Claudine. Kumusta mga kabuzz? Eto na naman tayo para sa isang kontrobersyal na kwento. Si Claudine Barreto, kilala bilang Optimum Star ng industriya, ay muling nasa mata ng publiko, pero hindi ito tungkol sa bagong pelikula o serye. Ngayon, mas personal at mas mabigat, siya mismo ang umamin na siya ay na-hospital dahil sa depresyon. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Claudine ang ilang larawan at video, makikita siyang yakap ang kanyang doktor, at sa isa pang kuha, nakahiga siya sa hospital bed, halatang malungkot at pagod ang kanyang mga mata, pero ang pinakanakaantig ay ang eksena kasama ang kanyang anak na si Noah. Si Noah mismo ang nag-aalaga sa kanya, pinapasuotan siya ng medyas, tinatakpan ng kumot at hinahalikan para iparamdam na andin siya para sa kanyang ina. Maraming artista ang agad na nagpadala ng suporta, sina Vilma Santos, Vina Morales at Small Laude ay nagkomento ng pagmamahal at panalangin. Si Vilma, na parang ina na rin kay Claudine, ay nagpaalala na bukas ay panibagong araw at dapat ipagpatuloy ni Claudine ang laban, pero kahit maraming nagmamahal sa kanya, hindi rin maitatanggi na madalas ay may kasamang husga at chismis ang bawat kilos niya. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na lumantad si Claudine tungkol sa kanyang mental health, noon pa man ay inamin na niyang ilang beses siyang pumasok sa rehabilitation facility, nilinaw niyang hindi ito dahil sa droga gaya ng madalas ikalat ng iba, kundi dahil sa post-traumatic stress disorder, isang matinding laban na hindi nakikita ng kamera pero patuloy niyang kinakaharap. At dito pumapasok ang mas malalim na usapan, paano nga ba naapektuhan ng matinding intriga at gulo ang kanyang buhay? Kilala ang pamilyang Barreto bilang isa sa pinaka-controversial sa showbiz. Ang magkakapatid na sina Gretchen, Marjorie at Claudine ay ilang beses nang nagkasagutan sa publiko, mula sa social media hanggang sa mga interview, kitang-kita ang matinding alitan. Imbes na makita silang nagkakaisa, mas madalas ay gulo ang laman ng balita. Para sa ilan, isa itong malaking dahilan kung bakit hindi makahanap ng ganap na kapayapaan si Claudine. Dagdag pa ang kanyang mga relasyon, hindi malilimutan ng publiko ang kanyang tambalan kay Rico Yan, minahal sila ng lahat at marami ang naniwala na sila ang perfect love team, pero nang biglang pumanaw si Rico, para bang may parte ng puso ni Claudine na hindi na muling nabuo, sumunod naman ang relasyon at kasal niya kay Raymart Santiago na nauwi rin sa hiwalayan, hindi naging tahimik ang kanilang breakup, may mga akusasyon, may mga sumbatan, at lahat ng ito ay nakabroadcast sa publiko. Noong nakaraang taon, isa na namang mabigat na revelasyon ang ibinahagi niya, siya mismo ay naging biktima ng sexual harassment. Inilahad niya ito para ipakita ang suporta sa mga kapwa-artista tulad ni Rita Daniela at Sandro Mulak na nagsalita rin tungkol sa kanilang karanasan. Ang tapang na ipinakita ni Claudine ay pinuri ng ilan, pero para sa kanya, isa na namang sugat ang muling binuksan. Dagdag pa rito ang pressure ng pagiging isang optimum star, sa kasagsagan ng kanyang career, halos lahat ng proyekto niya ay blockbuster, siya ang isa sa mga reyna ng teleserye, pero kasabay ng tagumpay ay ang chismis ng diva attitude, tampuhan sa mga katrabaho, at mga isyong hindi niya basta matakasan. Para sa marami, normal ito sa showbiz, pero para kay Claudine, tila naging dagdag na pasan sa kanyang pinapasan. Kahit ganito ang lahat, hindi rin may kakailan na may malasakit pa rin siya sa iba. Kamakailan lamang, nanguna siya sa pamimigay ng bigas at pagkain sa mga biktima ng sunog sa Tondo, isang halimbawa na kahit may sariling laban, pinipili niyang tumulong, pero hindi rin maiiwasan ang tanong, hanggang kailan niya kakayanin ang paulit-ulit na cycle ng pagbagsak at pagbangon. Mga kabuzz, malinaw na si Claudine Barreto ay hindi lang isang artista kundi isang tao na may sugat at laban na hindi nakikita ng lahat, sa kabila ng lahat ng intriga, away pamilya at nabigong relasyon, patuloy siyang lumalaban. Ngayon na siya mismo ang nagsabi na siya ay may depresyon at humiling ng pag-unawa, baka panahon na rin para tayo ay makinig at hindi agad humusga. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito. Dito sa Buzz Pinas, lagi nating binubuksan ang mga kwento ng showbiz para makita ang mas malalim na bahagi ng mga bituin.